12 na ng gabi nang magdesisyon sina Marco, Jepoy, at Lian na kumain sa isang lumang branch ng Jollibee sa gilid ng highway. Galing sila sa inuman. Tol, gutom na ko, reklamo ni Jepoy habang hinihimas ang tiyan niya. Chicken Joy lang sapat na. Tahimik lang si Marco habang nakatingin sa labas ng bintana. Malakas ang ulan. Kumukulog pa minsan-minsan. Pagpasok nila sa restaurant, agad nilang napansin na kakaunti lang ang tao. May isang matandang babae sa sulok, nakayuko habang kumakain. May isang crew na nakatitig lang sa counter na parang walang buhay. At may batang umiiyak habang pilit hinihila ng nanay palabas. Ma, ayoko dito, narinig ni Lian. Pero hindi pinansin ng babae ang bata. Umorder sila, 3 Chicken Joy, 2 spaghetti, 1 burger steak, sabi ni Jepoy. Ngumiti ang cashier, pero napakunot noo si Marco. Namumutla ang cashier. Halos kulay abo ang balat nito. At habang inaabot ang resibo, napansin niyang mahahaba ang kuko nito. Parang, hindi normal. Tol, bulong niya kay Jepoy. Napansin mo yung cashier. Tigilan mo nga horror mo. Umupo sila malapit sa playground. Tahimik ang buong lugar. Sobrang tahimik. Walang tugtog. Walang masyadong usapan. Tanging tunog lang ng ulan sa bubong. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang pagkain nila. Pero bago pa man makahawak si Jepoy ng manok, namatay ang ilaw. Blackout. Nagtilian ang ilang customer. Makalipas ang 5 segundo, bumalik ang ilaw. At doon nagsimula ang bangungot. Nawala ang matandang babae sa sulok. Pero may naiwan. Mga dugo, sariwang dugo sa mesa. Pot angina, bulong ni Lian. Napansin ni Marco na nanginginig ang crew sa counter. Isa-isa silang yumuyuko, parang may iniiwasang tingnan. Pagkatapos, may narinig silang tunog mula sa kusina. Parang may ngumunguya ng buto. Malakas, basang-basa. Sir, bawal po pumasok sa kitchen, biglang sabi ng manager na tila kinakabahan. Pero huli na, dahan daw ang lumapit si Jepoy sa pinto ng kusina. Tol, huwag, binuksan niya, at napasigaw siya. Sa loob ng kusina, nakasabit ang isang crew. Patay, wasak ang tiyan. Parang may kumain mula sa loob. At sa ilalim ng mesa, may isang babae. Mahaba ang buhok, baluktot ang likod. Nakadapa habang nilalapa ang laman ng crew. Crack, lumingon ito. Pulang-pula ang mata, mahaba ang dila. At sa bibig nito, may piraso ng laman ng tao. Aswang, sigaw ni Jepoy. Biglang tumalon ang nilalang sa kisame. Parang gagamba, mabilis. Hindi tao gumalaw. Nagsimula ang sigawan sa buong restaurant. Nagunahan ang mga tao sa pagtakbo palabas. Pero biglang, nagsara mag-isa ang main door. Nagpatayan ulit ang ilaw. At isa-isang narinig ang sigaw ng mga customer. Help! Diyos ko! May kumakain sa kanya. Tumakbo sina Marco papunta sa counter habang nanginginig si Lian sa takot. Buksan niyo yung pinto. Umiiyak ang manager. Hindi na siya umaalis. Ano? Sigaw ni Marco. 3 buwan na. Nanlaki ang mata nila. Tuwing madaling araw, bumabalik siya. Dati siyang crew rito. Tahimik ang buong paligid. Tanging ulan lang ulit ang maririnig. At noong namatay siya, napalunok ang manager. Hindi siya nailibing ng maayos. May nagsabi na may sumapi raw. Mula sa kisame, unti-unting tumulo ang dugo sa mesa. Pagtingala ni Marco, nandun ang aswang. Nakadikit sa siling. Nakangiti, at hawak nito ang kalahating katawan ng isang customer. Takbo, sigaw ni Marco. Nabasag ang salamin ng tumalon palabas ang nilalang. Pero hindi para tumakas, kundi para habulin sila. Tumakbo sila sa madilim na parking lot habang bumubuhos ang ulan. Madulas ang kalsada. Humahabol ang tunog ng matutulis nitong kuko sa semento. Paglingon ni Lian, sumabit ang aswang sa poste ng ilaw. Baligtad, nakangisi. Pagkatapos, bigla itong nawala. Nasaan na siya? Iyak ni Jepoy. Tahimik, masyadong tahimik. At doon nila narinig, isang bulong sa likod nila. Extra rice po. Dahan-dahan silang lumingon. Ang cashier, nakatayo sa ulan. Pero hindi na tao ang mukha. Hati ang bibig hanggang tenga. Mahaba ang dila, at ang dalawang mata, itim na itim. Biglang bamuka ang tiyan nito. At mula roon, gumapang palabas ang aswang. Sumigaw si Lian, pero isang iglap lang. Hinablot siya pataas, nawala sa dilim.
Tumakbo sina Marco at Jepoy nang hindi na lumilingon. Hindi nila alam kung paano sila nakauwi. Hindi sila natulog buong gabi. At kinabukasan, bumalik sila kasama ang pulis. Pero pagdating nila sa lugar, wala nang restaurant, abandoned building na lang. Kalaw amin, sirang-sira, parang dekadang walang tao. Impossible, bulong ni Marco. Dito tayo kumain kagabi. Napansin ng isang pulis ang lumang tarp sa lupa. Pinulot niya ito, lumang advertisement ng Jollibee branch. May petsa. Sir, sabi ng pulis habang namumutla. Nasunog daw tong branch na to noon pa. Lahat ng crew namatay. Nanlamig si Marco. Kasama raw sa namatay. Tumingin ang pulis sa larawan ng crew. Isang babae. Mahaba ang buhok, mapatla, at nakangiti. Eksaktong babae sa kusina. Biglang umihip ang malamig na hangin. At mula sa loob ng abandonadong building, narinig nila ang mahinang boses. Order number 666.